isang sino to? Presiding officers, gising, sinong lawyer to? I-apply mo. Kung kayo Okay. Opo, sir. Si Attorney Tranquil Salvador Ayan. Attorney Tranquil. III. Sorry, mali pala ang Tranquil. Tranquil. Attorney Tranquil Salvador III. Defense lawyer po ito sa Corona impeachment trial at managing partner ng Tranquil Law. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Good morning po, Alvin sir. and Doris, magandang umaga. At sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyo. Napanood kita sa coverage ng ANC with Carmina. Ba, ang galing naman mag-analisa Akin ng naman. Tranquil. But hindi nga, nanonood nga ako nung panahon na yon. Although part lang hindi ko na, kasi nagsusulat na ako Pag naririnig ko yung analysis, magaling. Attorney, anong position nyo doon sa nilalaban ng magkapatid na Cayetano? May punto ba sila na kung anong nakalagay sa deliberation, dapat sundin natin yun ang intent ng framers? Paliwanag po natin ayon doon sa dapat na paraan ng pag-interpret ng batas. Attorney Una Salvador. Po, babanggitin ko ito na meron po tayo sa law school na subject na statutory construction. Kaya kahapon, may mga nagpapalipad hangin, hindi mo na babanggitin kung sino senador. Yan law school. Alam mo yun? Hindi ka graduate na hindi mo alam. Hindi ko po yun babanggitin. I would not mention personalities. Pero po may subject na statutory construction. At ang sinasabi po doon, kung malinaw ang batas, ayun lamang ang i-apply. Verba legis, okay? Yung mismong wording ng batas lamang, ang i-apply mo kung maliwanag ng batas. Subalit, kung may mga pagkakataon na nangangailangan ng paliwanag, bakit? Kasi hindi maliwanag ang batas o kulang ang batas. Na magkakaroon tayo ng haka-haka, agam-agam, paano ba natin i-apply ito? Anong gagawin? Babalik ka sa deliberations. At hindi lamang po ito sa Constitution, pati po sa mga batas. Paano ba dineliberate nung mga nag-draft ito? Ano ba ang kanilang kagustuhan nung nilagay nila ang wording ng batas? Kaya nga po makikita niyo may mga senador kahapon na bumalik sila doon sa constitutional deliberation ng 1986. Wala pong masama doon. Wala pong masama doon. Kaya nga sinasabi diyan, yan ang ordinarily verba legis, ang batas, i-apply mo. Kung kailangan ng interpretasyon, doon ka lamang pupunta doon sa deliberasyon. Kung napakaliwanag, huwag ka lalabas ng batas. Yun ang statutory construction. Ngayon, yung sinasabi natin na pwede, wala namang nakalagay. Which is right. Article 11, Section 3, Paragraph 6 doesn't say anything. All it says is that it is the Chief Justice who will preside in a trial of the President. It doesn't say that the Senate President and all others. Yeah. And that is why there is such a window. Di ba? Kasi ang guidance po dyan, yung deliberation. Ngayon, kung merong magpipili, magbubungguan ang kabilang panig, dali nyo sa Korte Suprema. Ganun lang. Ganun lang Yun. Ang Korte Suprema. Pero pwede din na hindi yan decision na ng Korte Suprema. At sasabihin ng Korte Suprema, hindi internal rules nyo yan Tama ka rin doon. Pwede mangyari yun. Kasi may mga pagkakataon, maganda yung angle na binigay mo. Sasabihin, yung aspect na lamang lang yan, ang iaakit namin. Sasabihin, pwede sabihin ng Supreme Court, workings nyo yan. Besides, we could say that impag-implement nyo yan, iwanan na namin yan. Pwede sabihin ng Supreme Court, non-justiciable. Especially so, kasi na-resolve na yung 2/3. Kung hindi inayos yung 2/3 ng presiding officer, magandang subject ng discussion yan pag inakyat sa petisyon. Sino ang presiding officer? Ano boto ng 2/3? Palagay ko, baka resolvehin ng Supreme Court. That would require interpretation. Ito kasi, pwedeng kita nyo, tumuloy ang trial kahit na mayroong ibang nag-object. Kasi ang pahiwatig nun, di-filean nyo ng kaso. Pag pinigilan ng Supreme Court, sige. Ngayon, narinig kita bago ko Pia, Alan, mag-file kayo ng kaso sa Supreme Court. pumasok. Paano kung may mag-file? Okay, let's play around with this discussion. Paano kung may file? Maglaro ang ating isipan. Nakabimbin yun doon. Okay? Ngayon, hindi natin sinasabi yung mangyari, katulad ng sinabi ninyo, nagkaroon ng conviction. Nakabimbin yun doon. Nagbago ng administrasyon, nagbago ng ihip ng hangin. Can it be resolved? For as long as it's pending there, it will be resolved. I'm not saying that this is what will happen. What I'm saying is that for as long as the case is active, it will be resolved. Again, sa mga bagong pasok, shoutout po sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Tuloy. Yung kinakakaba ni Bigornia na baka ganito ang desisyon tapos sa dulo i-reverse lang pala. Yun na nga ang Pero iniisip kailangan ko. for that to happen, someone has to file a case. Yes. Kasi may iba dyan, baka isip lang, sige, lagyan lang natin ang petition dyan. Tapos later, kaya lang nga, ito ang tingnan natin, paano, mababalik pa ba siya? Kung tapos na yung termino niya, di tapos na. Kaya lang nga, pwedeng bisitahin kung pwede siya tumakbo. Yun diba? na, oo. Kasi yung pagkatanggal sa dyan, kung sakali, hindi ko sinasabi mangyari, no? Ano na yan immediate yan executory yan. Unless naki-question, wala, tanggal ka na yan. Ngayon, ang kasunod na yan, mga kaso, pag may mga kaso, ika-files yan. Attorney, paliwanag niyo po yung anggulo naman kahapon na parang nag-attempt yung prosecution na babasahin bawat articles of impeachment at saka parang may plea. Anong plea mo dito sa article? Ganito. Maganda yung tanong mong yan. Parang arraignment. Parang arraignment nung lumilitaw. Oo. Kasi narinig ko yan ispo rin Tama kayo dyan.
paliwanag natin. Para natin maintindihan yan, kailangan bumalik pa rin tayo sa rules. Yan ang sasabihin natin sa ating mga manonood. Lagi po kayong babalik sa rules. Ang nakalagay sa rules, kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. Kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. And nothing in the rules would actually say that there will be an actual arraignment. Walang wording na. Kasi ang arraignment, yung binabasa sa iyo ang sakdal, sa criminal case yun eh. Babasahin sa iyo gaano kahaba yun. Tapos sasabihin mo, not guilty. In fact, kung siya'y hindi umapir according to the Senate rules, pwede nila enter yung plea. Mag-enter sila ng plea. Kahit abogado niya, pwede mag-enter ng plea. Oo. Inaasahan ko nga sasabihin ng abogado niya lang, we're here, we will enter a plea of not guilty. Pero inano niya, pinuntahan niya yung rules eh. Sinabi niya, wala yan. Hanapan mo, may arraignment. Di ba? Ganun ang linya. Oo nga. Ngayon, isa pa yan. Kasi, yung yung may optics kasi yan eh. Pag binasahan mo. Pag binasa mo kasi yan, iisa-isahin mo. Tapos ang tatanungin doon, kasi alam naman lang hindi darating, asan ang Vice President? Hindi niya hinaharap ang charges sa kanya. Oo. Isa pa rin, kung present siya. O let's flip side, kung sakali present siya, di malaking bagay. Kita ko, malaki talaga demanda. Oo. Kaya mabilis ang depensa eh. Ang bilis ni Correct. season sumagot. Hindi. Teka muna, anong gusto mo mangyari? Arraignment. Magaling din yung defense lawyer, Attorney Tranquil. Hindi kasi ang rule of thumb naman dyan. Sa mga abogado, alam naman yan lalo na ng mga practitioner na just be diligent. Pag pupunta ka, at least nabasa mo yung rule para alam mo may huhugutin ka. O kung may jurisprudence na significant, may huhugutin ka. Kasi gugulatin ka ng kalaban mo dyan. Kasi lalo na to, trial. Ang sabi nga nila, when you try a case, you should be on your feet. Dapat alerto ka. Oo. Nakita nyo, alerto ka. Kasi hindi mo alam, napansin nyo kung ano sinasabi minsan. Alerto ka, kahit yung presiding officer, dapat alerto. Attorney, sa nangyari kahapon, pwede ba na mga kagaya mo, na mga legal luminary? Tama ba ako, partner? Hindi, no? Legal eagle. Legal eagle. Atenista ka ba, Tranquil? Yes. Ayo, eagle nga. Legal eagle. Legal eagle. Mm-hmm. Ay makakabuo ka na kahit kahapon pa lang nagsimula. Nakikita mo na ba yung kung ano yung strategiya nung bawat kampo? Kasi sabi ko nga kay Alvin, yung isa playing to the gallery, yung isa naman, syempre sabi mo naman ngayon, Stick to ang the rules. bilis. Oo. Yes. Maganda yung observation yun. Yan, makikita parang sneak peek muna yan nung paano nila hawak ang kaso nila. Pero hindi natin masasabi na ganyan na yan. Okay, tingnan natin yung yung prosecution. Tama kayo. Kasi niya tayo mga Pilipino, mga kababayan natin yung nagtrabaho. Tayo yung naghihirap. Ito ang nangyayari. Tama yung observation. So, ang tinitingnan nila, ito mabigat to. Kailangan dito. Without actually saying accountability from the very start. Nahihirapan tayo lahat eh. Tapos dito lang napupunta pera natin. Ganun yun. Pero yung kabila, ready rin sila. Sabi nila, itong pagpapatunay nito, burden nyo yan. So hindi pwedeng sabihin nyo lang, patunayan nyo na material, relevant evidence. At medyo mabigat yung binitawan niya. Yung sinabi niya, yung accountability, dapat yung accountability, not sa cross. Hindi naman ito yung wording, di ba? Parang tinuturo niya, hindi lamang itong aking kliyente, kundi lahat. Lahat kayo. Ganun yung tinuturo niya. Oo. Tapos po doon, di ba, pinuntahan niya yung mga ilang potential defenses nila. So makita nyo, yung isa dinadala doon sa defenses niya, yung isa tinitingnan na kailangan ma-shape yung imagination ng tao. Kasi dito kailangan yung ma-capture mo imagination ng tao. Pero mali din. Sabihin ko, Pero Tranquil, I don't know, ako lang personal ko, ako kay Doris, Ano? parang mali din yung analogy na porket binoto ka ng 32 million, Oo. ay mas malaki pa raw kaysa sa boto ng lahat ng mga nag-file sa kanya. So ibig mo sabihin, pataasan lang ng boto ito pag hindi magkakamali yung mas maraming boto? Agree ako sa iyo na hindi dapat gano'n. sa ano po yan? Just part of their persuasion. Kaya lalo ko pinagtatawanan ngayon si Attorney Season na pinagayabang niya. 32 million ang bumoto kay Sara. Tapos gusto nyo lang i-impeach. Kung may kasalanan. Kung napatunayan na may kasalanan talaga. At talaga namang meron. Kasi nga, siya mismo yung ebidensya. Di ba? Yung plano niya kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa. Napakabigat. Hindi lang naman ito basta-basta chismis-chismisan lang. May ebidensya. May mga paper trail, may mga COA reports, Diyos ko, may mga AMLAC reports, may SALN reports. Anong tawag mo doon? Diyos ko po, tapos ipagayabang mo, 32 million. Tanda mo yung 32 million na yun, hindi lang DDS yan. No? Naka po, baka magulat ka kapag sa susunod na election kung ilan na lang na maiwan dyan. Diyos ko po. Sa tingin. Tama kayo, hindi significant yun. Sa akin pananaw din, hindi yun significant. Kasi walang kinalaman. Yes, okay, marami, that's on record, marami. But it doesn't mean na hindi ka accountable. Tama. So kaya lang, siyempre, alam nila that's their strength. Tandaan nyo, ang abogado, ang i-highlight nila, yung sa tingin nila, lakas nila. Tama. Yun ang highlight. Akala lang nila yun. Nila yan eh. O di highlight ko, kahit hindi yan ganun nakakapit sa rulong, hindi siya ganun significant. Kung yung prosecution nagpe-play with the gallery, sila rin maglalaro. Di ba? Parang iniisip mo, yung nanonood. Oo nga, bumoto rin ata ako dyan. Bakit nila ginagawa ito? So parang ako rin ang kinakalaban mo. Yun ang ano nun eh. Yun ang impact. Ako rin ang kinakalaban mo. Bumoto ko rin eh. Correct. Pero it doesn't follow, does it? Hindi naman, it doesn't follow. That doesn't.
Pero alam mo Agree. naman, kayo, matagal na kayo, sa media, alam niyo naman, in all of this proceeding, meron line legal, constitutional, at meron niyang political, at Okay, kasama sa indeed. political, yung communications. Oo. Tama, tama. Whoever catches the imagination of the public, unahan niya. Mm. Pag nauna ka, lamang ka. Yun eh. Oh, pahingi naman yan. Ginutom na tuloy ako mga kapsat. Wala pa tayo sa last topic natin. Gutom na tayo. Okay guys, ay mga kapsat, di pa po nagla-like dyan. Like and subscribe tayo mga kapsat. Here we go. To score. Day 1, sa palagay mo, who took the first day of the impeachment trial? The defense or the prosecution? Ayoko mag-score, Alvin. Play safe, play safe. Ordinary lang yan eh. So wala Play pa. safe. Yun ang sagot, Rangel. Kamo, wala pa. Parang masyado pang maliit ang database pa. to judge. Oo, maaga pa. Oo, it's very Masyado. early. Too early, too early. Maaga masyado. Eh, ano nga po, sir? Hindi, ano. Hindi masyado pang maaga. Maaga. Mga give it maybe a week, ano? Hindi rin, alam mo ba, ito sabihin ko sa inyo, allow me to say this. Mm. Alam mo yan, okay, 1 week, 2 weeks, a lot of things can happen. Even 2 days before, a day before the voting, a lot of things can happen. Yung pananaw mo, nakakala mo, ang hindi natin, never natin makikita, yung legal makikita natin, yung constitutional makikita natin. Yung communications, magkakaroon tayo ng mga ilang information dyan, impressions, pero yung political, hindi natin makikita. Kasi kung mag-usap silang magkakasama, makikita natin. Kung may tumawag sa kanila, makikita natin. Yung nakita nyo, ang tao kasi, Opo. tayo, pare-pareho naman tayong tao, di ba? Meron dyan yung mga, ano sa'yo, tatawag sa'yo, pare, di ba liwanag naman? Oh. Nakita mo naman yung mga ebidensyang ganito. Kaya With po. an intention to persuade. Yeah. Meron namang iba, maaaring nakatulong sa'yo ng araw. Pare, dapat tanggal. Ah. Alam mo yun, Yeah. this is just being realistic about things. Yung mga maneuverings, Rangel. Oo, marami yan. Kasi yan ang hindi na natin makikita. Yeah. At yung even yung pre-voting, yung sinasabi mo a day before, hindi na. Meron kang snippet, siguro kung yung sa mga iba na malalim sa relationship, malalaman nila. In fact, baka malaman nila yung botohan na yan. But it really something that we will never ever do. Aba, at Rangel, Mm. settled na pala yun. Di ba diniklara ni Presiding Officer Oo. Cheese Escudero na ang threshold for Ay. conviction is 2/3 Okay. 16. of the 24. Mm. Not 2/3 of the 21. Mm. Kasi 21 yan, di ba? Isa nagtatago, dalawa Yes. nakakulong. Isa Correct. naka-hospital detention, Oo. yung isa nasa kulungan. So, hindi 2/3 of 21, kung hindi 2/3 of Yes. 20. Yun ba? Yun na yun? Yun nakakasana sa bato yun dahil diniklara ni Mm. Escudero? Well, sabi naman niya kung hindi kayo sang-ayon, edi akyat niyo rin ako. Ganun naman talaga Kasi doon, ang ginawa niya, which is how it should be read. Okay? Kasi ang nakalagay na exact wording ng Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, ang sabi niya, concurrence, use the word, concurrence Current. of 2/3 of all. Okay? Ano yung concurrence? Affirmative vote yun. Okay? Na ikaw'y sumasang-ayon. Kasi ang tinatanong, makakaboto pa ba yung wala? Natural, hindi. Di ba? Oo. Eh, sa tingin mo ba iboboto nun? Di ba? Di yung boto nun, no na. Automatic no. Pag wala ka dun, no ka. Ikaw tatanungin ko sa iyo, Alvin, anong boto niya sa tingin mo? Hmm. Di ba? Oo. Yung hindi makakarating. Hindi nga siya makakaboto Mm, Diba? mm, mm. So concurrence of all, tas yung 2/3 na yan, sinasabi nga dyan, ilan ba sila? 24. Tama. Ilan ng 2/3 ng 24 ay 16. Mm. Ngayon sabi niya, kung sabihin niyo, dapat yung questionin, umakyat kayo sa Supreme Court, which is actually a very good move for me. Not because of the interpretation, but because he was just applying, as he said, the literal reading of the law, of the Constitution. Why? At this point in time, this entire process, impeachment proceeding, to have a bite, should appear to be credible. Yeah. If it appears to be credible, Mm. the process, tatanggapin yan ng mga tao kahit hindi sila sang-ayon sa outcome. Oo. Hindi, pero ibig sabihin is, binound ba niya ang buong impeachment court sa kanyang deklarasyon kahapon? Or that's up for debate? Kasi mag-iiba yung number, partner. Correct, Kung ang, correct, kung ang 2/3 ay ibabangga mo sa Oo. 21 versus 24, mag-iiba yung outcome. Mm. Actually, kahapon pwede ba may mag-object? Inaasahan ko may mag-object tapos didiscussin nila. But apparently, pinalampas nila. Hindi ko alam kung nag-preliminar, nag-caucus sila. Hindi ko alam, no? Hmm. Pero yung sinabi niya, for the time being, ganun yun. Kung merong hindi sa ngayon, iakyat nila yun. Kung yung mga ilang supporter ng, let's say, for prosecution, bilang nila, medyo mamahirap ito. Pa-interpret natin sa Supreme Court, iakyat na natin. Pati alam mo ba, ang ganda nung ni-resolve, binagbigay siya ng statement now, Mm-mm. rather than later. Shout out Parang Kat. sinabi niya, kung hindi kayo sa ngayon, akyat nyo na ngayon. Oo. There is Mm. sufficient Tama. time for the Supreme Court to look Tama. into this matter. Rather na yung isang linggo nila magbobotohan tapos pa-interpret ng Supreme Court. Yun na nga. Oo. Oo. Diba? Late, Yun ang oo. magandang ang nangyari lang doon. Ay, hindi, pero kung hindi, halimbawa nakabitin, ano, Mm. may pumunta sa Korte Suprema in the middle of the proceedings, Mm. ibig mo bang sabihin, aantayin yung desisyon ng Korte Suprema before they vote? But in the same manner, yung presiding officer, nag-object yung ilan yung mga kasama, makita mo tuloy ang trial. Tuloy lang. Tuloy lang yan. Ngayon, ito, scenario, let's paint a scenario. Paano kung hindi na-resolve? Okay, let's say,
let's say, dalawang scenario yun. Walang nag-file at ang sinunod 2/3 yun. May nag-file ng petition, nakabinbin sa Korte Suprema. Tumuloy, walang tiyaro, tumuloy. Nagbotohan. Oh. Let's say nagbotohan. Natapos eh. Let's say, hindi ko sinabing ito outcome, nag-conviction. Okay. Ano mangyayari doon? Okay? Yun ba ay question, sabi mo, ay, mooted na eh. Ngayon, ang tanong dyan, that's very critical, that 2/3 na yan. You will have to see, paano yan? Let's say, for example, yung consequence na natanggal na. Tapos, nag-resolve later, much later on. Let us say, probably 2028 or 2029, for instance. Tapos, niliwanag ng Supreme Court. Ano ibig sabihin, babalik? Hindi na. Maaaring doon sa listahan, babalik siya kung kailan termino niya. Pero hindi na siya magiging vice president. Di ba? Nawala na siya. Oo. Yun ang mangyari doon. Ngayon, anong consequence doon? She has to suffer na. Ngayon, yung mga kaso niya, di tutuluyan rin. Ganun. Babalikan ko kayo doon sa nangyari kay CJ Corona. Di ba? Noong 2012, tanggal. Tapos dinimanda yan ng mga taxes, civil forfeiture, kung ano. Tapos pagdating 10 years later, doon sa civil forfeiture, nagkamali lang doon sa salin. Tanggal siya sa salin, ha? Nagkamali, negligence lang oversight. Mali niya yun, pero hindi niya, pera niya. Yun yung sandigan by decision, hindi na umakit sa Supreme. Wala na, natanggal na siya. Hindi na mababaw. Exactly, yun ang sinasabi ko. Yeah. So, pwede yan. Diretso lang, sige. Okay. Okay. Thank you. Maraming salamat sa insights ng isang legal eagle. Legal Eagle? Legal Eagle. Ano ba kayo, attorney? Ka-eskwela ni Alan Peter Cayetano to. Saan? Sa atin eh. Ateneo. Oo. So, ano tawag? Nagkabot ba kayo, Tranquil? Ay, hindi. Palagay ko hindi. Kasi Ah. labas na ako ng 91, graduate ako 91, parang mga, parang pasok niya, I'm not too sure kung 94, ganyan. So ibig sabihin mas bata pala si Alan. Akala ko mas Oo, bata oo. yung Tranquil. Oo. Bakit Hindi na naman. mukhang mas bata? O kaya nga. Bagong hilapos lang. Akilaon, Utopia ka, attorney. Salamat, Attorney Tranquil. O yan, malinaw mga kapsat. Diyos ko po, Rudy. Laka po, ang dami nating natutunan sa mga attorney to, tsaka kay Justice Ascuna. O, mag-second to the last topic tayo kasi magla-lunch break na tayo, mabsat. No? Magsa-second. Dalawin nga natin si Attorney Enzo Recto, mabsat. Countdown muna tayo.